Ako si Miguel, ang panganay na anak sa aming pamilya. Sa aming maliit na baryo, ako ang palaging inaasahang maging matibay sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit dumating ang araw na hindi ko na kayang mapanatili ang maskara ng katatagan. Ang mundo ko'y tila nagkaroon ng madilim na ulap at hindi ko na kayang manatili sa lugar na iyon. Sa kabila ng takot sa hindi alam, nagdesisyon akong maglayas. Ang tanging kasama ko ay si Lila, ang aking pinsan na may parehong hinanakit sa buhay. Isang gabi, nagkita kami sa gilid ng ilog, ang aming lihim na tagpuan. Sa ilalim ng mga bituin, inilabas namin ang aming mga pangarap, ang aming mga takot. Miguel, bulong ni Lila, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin, pero alam kong hindi ito ang buhay na gusto ko. Sa paglalakbay naming dalawa, naramdaman namin ang pag-asa at kaba. Lumakad kami sa gitna ng kagubatan. Ang mga dahon ay tila nagkukwento ng kanilang mga lihim. Ang malamig na hangin ay tila may dalang mensahe. Malapit na ang pagbabago. Habang papalayo kami sa baryo, biglang sumigaw si Layla, "Miguel, tingnan mo." Sa harap namin ay isang pinto, lumilitaw sa gitna ng kawalan. Ang kahoy ay tila luma nang ngunit may kakaibang ningning. "Ano ito?" tanong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa likod ng pinto, ngunit alam kong hindi kami pwedeng umatras. Sa bawat hakbang na papalapit, parang may bumubulong sa amin. Isang tinig na hindi namin maipaliwanag. "Buksan mo," sabi ng tinig sa aking isipan. Sa paghawak ko sa hawakan ng pinto, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking katawan. Nang buksan ko ito, isang liwanag ang bumungad, sumasaklaw sa lahat ng paligid. Kami ni Lila ay napapikit, nilamon ng liwanag. Pagdilat ng aming mga mata, kami ay nasa ibang mundo. Ang lupa ay puno ng mga bulaklak na hindi ko pa kailanman nakita. Ang hangin ay puno ng samyo ng mga hindi pamilyar na halaman. Ang kalangitan ay puno ng mga kulay na tila hindi bahagi ng realidad. "Nasaan tayo?" tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng halo ng takot at pagkamangha. "Hindi ko alam," sagot ko habang iniikot ko ang aking tingin sa paligid. Sa aming harapan, may mga nilalang na tila galing sa mga kwento ng kababalaghan. Ang kanilang mga mata ay puno ng hiwaga at ang kanilang mga kilos ay tila nag-anyaya. Biglang may lumapit sa amin na isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay parang ginawa ng pilak. "Maligayang pagdating sa lupaing mahika," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at misteryo. "Dito, matutuklasan ninyo ang inyong kapalaran." Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bagong pag-asa. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin ang panganib na hindi ko pa nasusubukan. Sa aming harapan, ang daan ay puno ng mga pagsubok na dapat naming harapin. "Huwag kayong matakot," sabi ng matandang babae. "Ang inyong paglalakbay ay magsisimula na." Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asang matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang lihim na nagtatago sa likod ng bawat sulok ng lupaing mahika. Habang kami ni Lila ay naglalakad, naramdaman ko ang mabigat na responsibility na nakapatong sa aming mga balikat. Ano ang hinahanap namin sa lugar na ito? Ano ang kapalarang naghihintay sa amin? Ngunit bago pa man namin masagot ang mga tanong na iyon, biglang may lumitaw na anino sa aming harapan. Isang nilalang na tila galing sa dilim ng aming mga pangarap. "Miguel," bulong ni Lila, "ano na ang gagawin natin?" Sa harap ng anino, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa nararanasan. Ngunit sa kabila ng takot na iyon, naramdaman ko rin ang pag-asa. Sa kabila ng misteryo ng lupaing mahika, alam kong hindi kami nag-iisa.
Sa kabila ng mapanglaw na pagdilim ng gabi, kami ni Lucia ay nagpatuloy sa aming paglalakbay, patungo sa di namin alam na destinasyon. Hinahabol kami ng hangin at ang mga anino ng aming mga alalahanin ay tila nagiging mas malinaw sa bawat hakbang namin. Ngunit sa gitna ng pagkabalisa, palagi kong nararamdaman ang kakaibang lakas mula sa lupaing tila may buhay na sarili. Ang bawat hakbang ay may tugon at ang paligid ay puno ng bulong ng mga hindi nakikitang nilalang. Rafael, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Lucia habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa kuryosidad. Tumango ako, pinipilit na hindi magpahalata sa kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Oo, parang may nagmamasid sa atin. Sa aming paglalakad, napansin namin ang isang malaking puno. Ang mga ugat nito ay tila kumakalat sa buong paligid, na parang ito ang sentro ng lahat ng bagay sa lugar na iyon. Ang mga dahon nito ay kumikinang sa ilalim ng buwan, at ang hangin ay tila nagdadala ng mga bulong ng mahiwagang kwento. Nilapitan namin ito at sa aming paglapit, kumislap ang isang maliit na ilaw mula sa likod ng puno. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Isang pintuan, gawa sa kahoy na puno, na may komplikadong ukit na kumikinang sa liwanag ng buwan. Lucia, ano ito? Pulong ko, habang ang pintuan ay tila humihinga, nag-aanyaya. Hindi sumagot si Lucia, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kasabay ng paghawak niya sa aking kamay, sabay naming binuksan ang pintuan. Sa likod nito ay isang daigdig na hindi pa namin nakita. Ang mga kulay ay mas maliwanag. Ang hangin ay punong-puno ng mga halimuyak na hindi namin maipaliwanag. At ang lupa ay parang nabubuhay sa ilalim ng aming mga paa. Sa aming pagpasok, narinig namin ang isang musika, isang awit na tila nagmumula sa puso ng lupain. Ang mga puno ay sumasayaw sa kumpas, at ang mga bulaklak ay nagbubukas ng kanilang mga sarili, naglalabas ng liwanag na lumiliwanag sa paligid. Kami ni Lucia ay napanganga, hindi makapaniwala sa kagandahan ng lugar na ito. Nagpatuloy kami, naglalakbay sa gitna ng mga puno at sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin na tila mas malapit kaysa dati. Ang bawat hakbang ay parang isang pagtalon patungo sa isang bagong mundo, isang bagong pag-asa. Ngunit hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa dulo ng daan. Rafael, tingnan mo. Sigaw ni Lucia, sabay turo sa isang malaking bato na tila may mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Sa ibabaw nito ay may nakaukit na mga salitang hindi namin maintindihan, ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila ito ay nagiging malinaw. Ano ito? Tanong ko, sabay lapit upang suriin ang mga ukit. Habang iniintindi namin ang mga simbolo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang paligid ay tila nagbago. Ang mga kulay ay naging mas madilim at ang kalangitan ay nagkaroon ng mga ulap na bumabalot sa mga bituin. Naramdaman mo ba iyon? Tanong ni Lucia, habang ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Bago pa kami makapag-isip ng gagawin, isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin. Ang lupa ay parang nagising at ang mga puno ay tila humuhuni ng babala. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking halimaw ang lumitaw mula sa likod ng bato. Ang mga mata nito ay kumikinang ng pulang liwanag. Tumayo kami, nakatingin sa halimaw, hindi alam kung paano kami makakatakas. Ngunit sa likod ng aming takot, naramdaman ko ang isang kakaibang tapang, isang lakas na tila nagmumula sa lupaing ito, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Huwag kang matakot, Lucia. Bulong ko, habang ang aking mga mata ay nakatuon sa halimaw. Ngunit bago pa kami makagalaw, narinig namin ang isang tinig mula sa likod namin. Isang tinig na puno ng pagkasindak. Rafael, Lucia, hindi kayo makakaligtas dito. Sa paglingon namin,
Bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kayo ang mga pinili, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ngunit kailangan ninyong malaman ang lihim ng lugar na ito upang makaligtas. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig, ngunit sa aming mga puso ay naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad. Ang halimaw ay papalapit at ang matandang lalaki ay tila nag-aanyaya sa amin na sumama sa kanya patungo sa isang landas na hindi namin alam kung saan patungo. Ito ang simula ng aming tunay na pakikipagsapalaran sa lupaing ito at sa likod ng pintuan na iyon ay isang daigdig na puno ng hiwaga na maglalantad ng mga sikreto na maaring magbago ng aming mga buhay. Ngunit ang tanong ay, handa ba kaming tuklasin ang mga ito? Nasa harap kami ng isang mahiwagang kagubatan na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Sinikap kong pigilan ang kaba sa dibdib ko habang nararamdaman kong sinusubok kami ng lugar na ito. Kasama ko si Amara, ang pinsan kong palaban at puno ng tapang. At sa kabila ng aming mga takot, alam ko na magkasama namin itong tatahakin. Huwag kang mag-alala, Rafael. Buhong ni Amara habang hawak ang kamay ko. Alam ko nga sa madadala tayo ng kapalaran sa tamang landas. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kanyang tiwala. Tara, sundan natin ang liwanag, sagot ko, habang pinipilit na maging positibo. Sa kabila ng dilim ng kagubatan, may kakaibang liwanag na wari nag-aanyaya sa amin na sundan ito. Ang liwanag ay hindi ordinaryo. Ito'y kumikinang at sumasayaw sa hangin. Tila mga alitaptap na nagkukwento ng hindi pa namin naririnig. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang pag-iiba ng hangin. Mas mabango, mas puno ng buhay. Lalong lumalakas ang kabog ng aking dibdib. Ngunit hindi ito dala ng takot, kundi ng kakaibang pananabik. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko na parang isang bagong bahagi ng sarili ko ang nabubuksan. Isang bahagi na matagal nang nakaipit sa mga limitasyon ng aming mundo. Nakarating kami sa isang malawak na clearing kung saan ang ilaw ay nagtipon-tipon sa gitna. Sa lugar na iyon, may isang matandang nakaupo sa tabi ng isang lumang puno. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman na tila dumaan sa napakaraming panahon. Aba, kayo ang magpinsang naglayas, sabi ng matanda na may ngiti sa kanyang mga labi. Ako si Lolo Orfeo, tagapag-ingat ng lupaing mahika. Nagkatinginan kami ni Amara. Pareho naming iniisip kung paano niya kami nakilala. Papaano po ninyo nalaman? Tanong ko. Ang hangin dito ay puno ng kwento. Alam ko ang inyong pagdating bago pa kayo makapasok sa kagubatan na ito, sagot ni Lolo Orfeo habang dahan-dahang tumayo. Dahil kayo ay narito, mayroong kayong karapatang malaman ng isang lihim, patuloy ni Lolo Orfeo. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang kagubatan, ito ay isang daan patungo sa inyong kapalaran. Nagulo ang isip ko sa sinabi ng matanda, ang ideya na ang aming kapalaran ay nakatali sa mahiwagang lugar na ito ay parehong nakakatakot at nakakapukaw ng interes. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-uusisa. Mayroong isang kaharian sa loob ng kagubatan na ito, isang kaharian na matagal nang nawala sa mata ng mundo. Ang kaharian ng Lumina, paliwanag ni Lolo Orfeo. At kayo ang mga tagapagligtas nito. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kami, tagapagligtas? Ako na isang simpleng lalaki na naglayas para sa isang bagong simula. At si Amara na nagnanais lamang ng kalayaan. Paano kami magiging tagapagligtas ng isang nawalang kaharian? Ang inyong dugo ay may kapangyarihan, patuloy ni Lolo Orfeo. Ito ang magbubukas ng landas patungo sa Lumina. Ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng makikita ninyo ay pabor sa inyo. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad.
Ngunit naisip ko rin ang posibilidad na ito ang pagkakataon namin ni Amara na talagang magkaroon ng halaga sa mundo. Sa aming paglakad, sinundan namin si Lolo Orfeo papunta sa isang mas madilim na bahagi ng kagubatan. Ang mga puno ay mas matataas at ang kanilang mga ugat ay tila gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay nagbago, tila nagbabadya ng isang malalim na pagbabago. Biglang tumigil si Lolo Orfeo at itinuturo ang isang malaking bato na tila may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang pintuan patungo sa lumina. Kailangan ninyong gamitin ang inyong dugo upang mabuksan ito. Nagkatinginan kami ni Amara, alam ang peligro, ngunit hindi nawawala ang determinasyon. Kumuha si Amara ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at marahang naghiwa sa kanyang palad. Sumunod ako, ginawa ang katulad na hakbang. Ramdam ang kirot ngunit mas matindi ang pananabik. Bumagsak ang aming dugo sa mga ukit ng bato at biglang lumiwanag ito. Isang sinag ng ilaw ang bumalot sa paligid. Narinig namin ang isang tunog, parang nagbukas ang isang pinto sa loob ng kagubatan. Ngunit sa halip na kalmado, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa likod namin, isang malamig na hangin na tila may dalang babala. Nagpalingon si Amara at ang kanyang mga mata ay nagdilim sa takot. Dumating na sila. Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mga tagapangalaga ng kadiliman. Hindi ko alam kung paano kami haharap sa bagong panganib na ito, ngunit alam kong hindi kami susuko. Sa harap ng bagong hamon, ang aming paglalakbay ay nagiging mas komplikado, puno ng misteryo at panganib, ngunit ganap naming tinanggap ang landas na ito. At sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mga bituin, kami ni Amara ay nangako sa isa't isa na hindi kami magpapatalo. Anuman ang mangyari, ipaglalaban namin ang kapalaran na tila sa amin ay nakatakda. Sa kabila ng makapal na ulap ng kawalang katiyakan, nagpatuloy kaming magpinsan sa aming paglalakbay, sa mahiwagang lupain. Sa bawat hakbang, ang mundo ay tila lumalawak, nagbubukas ng mga bagong tanawin na may mga kulay at hugis na hindi pa namin nakikita. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga sinaunang kwento. Ang mga puno ay bumubulong ng mga lihim ng kanilang nakaraan. Ako si Lucas, isang binatang palaging naghahangad ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Kasama ko si Mia, ang aking matapang na pinsan, na may walang kapantay na tapang at likas na pag-usisa sa mga bagay-bagay. Sa aming paglalakbay, hindi namin maiwasang magtanong kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng daan. Isang umaga, habang nagpapahinga sa lilim ng isang mahiwagang puno na may mga dahon na kumikinang sa liwanag ng araw, narinig namin ang isang kakaibang tunog. Ito'y tila awit ng hangin na nagmumula sa malayo. Agad kaming nagkatinginan at sa aming mga mata ay nakita ang parehong tanong. Dapat ba naming sundan ang awit na ito? Lucas, pakiramdam ko ay may mahalagang bagay sa direksyon na iyon. Bulong ni Mia habang ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumango ako. Alam kong wala kaming ibang pagpipilian kundi sundan ang kakaibang musika. Ang awit ay tila pumupuno sa amin ng bagong pag-asa. At sa kabila ng lahat ng pagod, kami ay muling nanumbalik ang lakas. Sa aming paglalakbay, ang mga puno ay unti-unting nagiging makapal. At ang liwanag ng araw ay naglalaro sa mga dahon. Nagiiwan ng mga anino sa aming landas. Habang naglalakad, napansin namin ang mga palatandaan na tila patungo sa isang lugar na hindi karaniwan. Ang mga bato sa daan ay may mga ukit na simbolo, at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang bango ng mga bulaklak na hindi namin matukoy. Ang musika ay patuloy na umaawit sa aming mga pandinig, parang tawag ng sirena na hindi namin matanggihan. Sa wakas, narating namin ang isang malawak
na parang napuno ng mga bulaklak na kumikinang. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang matandang babae na may hawak na isang baston na gawa sa pilak. Ang kanyang buhok ay tila mga hibla ng ginto at ang kanyang mga mata ay puno ng kagandahan at karunungan. Ikinagagalak kong makita kayo, mga batang manlalakbay. Bati niya sa amin. Ang kanyang tinig ay parang musika sa hangin. Ako si Althea, tagapangalaga ng Luntiang Kaparangan. Ano ang inyong hinahanap? Nagkatinginan kami ni Mia bago siya sumagot. Naghahanap kami ng aming kapalaran, ng mga kasagutan sa mga tanong ng aming puso. Ngumiti si Althea at sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang mga bulaklak ay umikot at bumuo ng mga imahe, mga kwento ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nakita namin ang aming mga sarili sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang panahon. Ang mga imahe ay nagpakita ng mga tagumpay, pagkatalo at mga pag-asa. Ang inyong kapalaran ay nakaukit na sa mga bituin, ngunit ang paglalakbay na ito ay magdadala ng mga pagbabago na hindi ninyo inaasahan, sabi ni Althea, habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa karunungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking palad. Tumingin ako at nakita kong may hawak akong isang maliit na kristal na kumikislap sa liwanag. Ang kristal ay tila buhay, puno ng enerhiya at mga lihim. Mia, tingnan mo ito, sabi ko, sabay abot sa kanya ng kristal. Ngunit nang hawakan niya ito, isang malaking liwanag ang bumalot sa amin. Sa gitna ng liwanag, naramdaman kong kami ay inaangat. Ang paligid ay nagiging malabo at ang aming mga katawan ay tila nawawala sa espasyo. Nang magbalik ang liwanag sa normal, kami ay nasa ibang lugar. Isang lugar na puno ng mga bituin na kumikislap sa kadiliman. Sa aming harapan ay nakatayo ang isang pintuan na gawa sa mga ulap at liwanag. Lucas, ano ito? Saan tayo naroon? Tanong ni Mia habang ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkamangha. Hindi ko alam, Mia. Ngunit sa tingin ko, ito ang daan patungo sa ating kapalaran. Sagot ko, habang unti-unting lumalapit sa pintuan. Ngunit bago namin ito maabot, biglang may lumitaw na anino sa gilid. Ang anino ay may pamilyar na anyo. Isang tao na tila kilala namin, ngunit hindi namin matukoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng lihim at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid. Mag-ingat sa inyong mga hakbang, sapagkat ang pintuang ito ay hindi basta-basta binubuksan. Babala ng anino, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang bigat ng desisyon. Ang pintuan ay nag-aanyaya, ngunit ang anino ay nagbabanta. Kami ay nasa harap ng isang landas na puno ng panganib at pag-asa, at ang bawat hakbang ay may kaakibat na kapalaran na hindi namin alam. At doon, sa gitna ng kadiliman at liwanag, ang aming mga puso ay puno ng pag-alinlangan at pagnanasa. Sa aming harapan ay isang misteryo na naghihintay na magbukas, at kami ay nasa hangganan ng isang bagong simula. Sa paggalaw ng oras sa mahiwagang lupain, tila lalo pang nagiging buhay ang mga kulay sa paligid. Ang mga puno ay may mga dahong kumikinang, at ang hangin ay may dalang mga bulong na animoy musika. Ako si Marco, at kasama ko ang pinsan kong si Elena. Mula nang maglayas kami sa aming baryo, hindi ko akalaing madadala kami ng aming mga paa sa isang lugar na tulad nito. Isang lugar na puno ng hiwaga at mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, nararamdaman ko ang init ng araw, ngunit hindi ito nakakapasong tulad ng dati. Naisip ko tuloy, marahil ay bahagi ito ng misteryo ng kagubatan. Marco, tingnan mo ito. Tawag ni Elena habang nakaturo sa isang maliit na nilalang na tila isang duwende. Ang duwende ay may suot na berdeng kasuotan at may dalang isang maliit na lampara.
na umiilaw ng maliwanag kahit sa liwanag ng araw. Kamusta, mga dayuhan, bati ng duwende sa amin. Ako si Lira, ang tagapagbantay ng kagubatan. Anong hatid ninyo sa aming lupain? Nagkatinginan kaming magpinsan, ako ang unang nagsalita. Naglalakbay kami upang matuklasan ang aming kapalaran. Wala kaming intensyon na gambalain ang inyong tahanan. Ngumiti si Lira at tila ba ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lihim na karunungan. Kung gayon, marahil ay makakahanap kayo ng kasagutan sa puno ng mga alaala. Ngunit mag-ingat sapagkat hindi lahat ng alaala ay kanais-nais. Nagsimula kaming sundan si Lira sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Habang kami naglalakad, maraming mga kakaibang hayop ang bumungad sa amin. Mga ibon na may pakpak na tila gawa sa salamin at mga kunehong may mga buntot na parang bahaghari. Sa wakas, narating namin ang puno ng mga alaala. Ito'y isang higanting puno na ang katawan ay puno ng mga ukit ng iba't ibang mukha, mga mukhang nagpapahayag ng iba't ibang damdamin. Hawakan ninyo ang puno at hayaan itong ipakita ang mga alaala na inyong hinahanap. Paliwanag ni Lira bago siya naglaho sa hangin. Nag-aalangan man, inilapat ko ang aking kamay sa puno at ganoon din si Elena. Sa isang iglap, bumaha ang mga imahe sa aking isipan. Nakita ko ang aming baryo, ang aming pamilya, at ang mga ngiti ng mga taong aming iniwan. Ngunit kasabay nito, lumitaw din ang mga alaala ng pag-aaway, ng mga hindi pagkakaunawaan, at ng lungkot na dulot ng mga desisyon. Suddenly, isang imahe ang umagaw sa aking atensyon. Isang pamilyar na mukha, ngunit hindi sa aming baryo. Isa itong matandang lalaki na may hawak na mahiwagang baston at sa kanyang paligid ay tila may mga bituin na umiikot. Marco, nakita mo ba yun? Tanong ni Elena na halatang gulat din sa kanyang nakita. Oo, at hindi ko maipaliwanag kung bakit tila pamilyar siya. Sagot ko. Ang imahe ng matandang lalaki ay nagpatuloy at nakita namin siyang nakatayo sa harap ng isang malapalasyong gusali na gawa sa kristal. Sa likod nito ay may isang bundok na tila kumikinang. Nagising kami mula sa aming mga alaala na may bagong layunin. Kailangan natin siyang hanapin, sabi ni Elena. Marahil siya ang susi sa pag-unawa ng lahat ng ito. Sumang-ayon ako, ngunit sa aking isipan ay may bumabagabag. Ang mga bituin sa paligid ng matanda ay hindi ordinaryo. Para silang may sariling buhay at ang kanilang liwanag ay tila may nais iparating. Habang naglalakad kami palabas ng kagubatan, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Hindi ko alam kung ito'y dala ng puno ng mga alaala o ng bagong misyon na aming tatahakin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtakas, kundi sa paghahanap ng mas malalim na kahulugan. Sa aming paglabas, isang malakas na hangin ang pumaloob sa kagubatan. Napahinto kami ni Elena at nang lumingon kami pabalik, nakita namin ang isang aninong hindi pamilyar. Isang aninong may mga matang kumikislap sa dilim at may hawak na baston na tila gawa rin sa mga bituin. Mag-ingat kayo, mga batang manlalakbay, sabi ng anino. Hindi lahat ng liwanag ay gumagabay at hindi lahat ng landas ay ligtas. Ngunit bago pa man kami makasagot, nawala ang anino, iniwan kaming may mga tanong na walang kasagutan. Sino siya? At paano niya nalaman ang tungkol sa aming pakay? Ang hangin ay tila bumulong ng mga lihim na hindi namin maunawaan. At sa kabila ng takot, may kung anong kasabikan ang pumuno sa aming mga puso. Isang bagong yugto ang nagsisimula at kami handa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi namin alam kung anong uri ng mahika ang aming haharapin sa susunod na yugto ng aming paglalakbay. Sa gitna ng aming paglalakbay, kami ni Lila ay patuloy na naghahanap ng mga palatandaan ng kapalaran sa loob ng mahiwagang kagubatan.
Ang mga puno rito ay tila nababalot ng kumikinang na liwanag at ang bawat hakbang namin ay nagdadala ng kakaibang damdamin na parang kami bahagi ng isang sinaunang alamat. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin, parang isang alon ng mahika na umaagos sa hangin. Luis, tingnan mo! Bulalas ni Lila habang itinuro ang isang lumang pergamino na nakasabit sa isang sanga ng puno. Mukhang may sinulat dito. Lumapit kami at sinuri ang pergamino. Sa unang tingin, tila ito'y isang mapa ng kagubatan. Ngunit sa mas malapit na inspeksyon, napansin namin ang mga simbolo at guhit na hindi namin nauunawaan. Isa itong patunay na ang aming paglalakbay ay higit pa sa aming inaasahan. Ang bawat linya ng pergamino ay tila may sariling buhay, kumikislap at gumagalaw sa ilalim ng liwanag mula sa mga bituin. Wala tayong magagawa kundi sundan ito, sabi ko kay Lila, habang pilit naming inuunawa ang mga simbolo. Baka ito ang susi para matuklasan natin ang kapalaran na hinahanap natin. Habang patuloy kaming naglakad, unti-unting umusbong ang isang kakaibang tanawin. Ang mga puno ay nagsimulang magbago ng hugis, nagiging mas masalimuot, at ang mga daanan ay tila nagiging mas mahirap sundan. Ang lupa ay tila humihinga sa ilalim ng aming mga paa, at ang hangin ay puno ng bulong ng mga espiritu na matagal nang nakalimutan. Bigla, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na bumalot sa aking likod. Layla, nararamdaman mo rin ba ito? Tanong ko, habang sinisikap kong pigilin ang kaba. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala. Parang may sumusunod sa atin, Luis, pero hindi ko makita kung ano. Nagpatuloy kami, pilit na tinitibayan ng loob. Ang pergamino ay nagbigay ng direksyon na dala ang pag-asa, ngunit dala rin ang takot dahil sa misteryo ng kagubatan. Sa isang bahagi ng aming paglalakbay, naramdaman namin ang isang kakaibang presensya. Isang anino ang biglang lumitaw sa aming harapan. Nagbabanta, ngunit hindi namin maaninag ang mukha. Mag-ingat ka, Lila, bulong ko habang hinigpitan ang hawak sa pergamino. Ang anino ay tila hindi gumagalaw, ngunit nararamdaman namin ang kanyang malamig na tingin. Biglang nagliwanag ang pergamino at ang mga simbolo ay nag-umpisang magningning. Sa kabila ng takot, naramdaman namin ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan na nagmumula dito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Sa isang iglap, narinig namin ang isang bulong na tila nagmumula sa pergamino. Sundin ang liwanag, hanapin ang daan. Wika ng mahiwagang tinig. Ang anino ay naglaho at ang kagubatan ay muling nagbago ng anyo. Ang mga puno ay tila nagbigay daan sa isang liwasang puno ng mga bulaklak na sumisibol sa ilalim ng buwan. Nagpatuloy kami sa pagsunod sa liwanag na nagmumula sa pergamino. Ang mga bulaklak ay tila gumagabay sa aming daan at sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang paglapit sa aming kapalaran. Sa dulo ng daan, tumambad sa amin ang isang mahiwagang balon. Ang tubig nito ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Mukhang ito ang hinahanap natin, sabi ni Lila habang lumalapit sa gilid ng balon. Habang kami nakatayo doon, biglang nagliwanag ang pergamino at nagsimula itong manginig sa aking mga kamay. Ang mga simbolo ay tila nagkaroon ng buhay at ang tubig sa balon ay nagsimulang umikot, nagiging isang whirlpool. Anong nangyayari, Luis? Tanong ni Lila habang kami napaatras sa takot. Biglang isang liwanag ang bumalot sa amin at ang tubig ay tila nagkaroon ng sariling kalooban. Sa gitna ng whirlpool, isang imahe ang unti-unting lumitaw, isang mukha na pamilyar, ngunit hindi namin matukoy kung kanino. Habang kami nakatitig sa imahe, narinig namin ang isang tinig
na nagmumula mismo sa tubig. Ang inyong kapalaran ay nakatadhana, ngunit may isang lihim na kailangan ninyong malaman. Naramdaman namin ang malamig na hangin na bumalot sa amin at biglang nagbago ang lahat. Ang imahe sa tubig ay naglaho, nag-iwan ng isang tanong sa aming isipan. Ano ang lihim na ito? Ano ang kapalaran na naghihintay sa amin sa mahiwagang lupaing ito? Ang balon ay muling nanahimik, ngunit ang tanong ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, kami ay nagpatuloy. Dala ang pag-asa na ang susunod na hakbang ay magdadala sa amin sa sagot na hinahanap namin. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, nararamdaman namin ang presensya ng lihim na hindi pa namin lubos na nalalaman. Ang paglalakbay namin ni Lyra ay masasabing hindi pangkaraniwan. Mula sa madilim at masikip na kalye ng lungsod, iniwan namin ang mundong alam namin para sa isang landas na puno ng misteryo. Ang hangin ay tila nagbago. Ang bawat hakbang naming magpinsan ay parang may humihila sa amin papalapit sa isang hindi namin maipaliwanag na puwersa. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dulo, ngunit ang hangarin naming makahanap ng kapalaran ay mas matimbang kaysa takot na bumabalot sa aming mga puso. Sa lugar na ito, ang mga puno ay may sariling mga kwento. Ang mga dahon ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw, tila mga alahas na nagkukubli sa mga lihim ng kalikasan. Ang mga bulaklak na hindi ko pa nakikita sa ibang lugar ay nagmistulang mga bituin sa lupa, at ang mga ibon ay nagsasayaw sa ere na para bang nagdiriwang. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang ilog na kumikinang na parang salamin. Ang tubig ay malamig, ngunit ito'y nagdadala ng kakaibang init sa aming damdamin. Habang naglalakad, napansin ko ang mga palatandaan sa lupa. Mga simbolo na nakaukit na parang bahagi ng sinaunang sining. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ni Lyra habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam, sagot ko, pero mukhang may sinasabi ito tungkol sa landas na tinatahak natin. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa marating ang isang bahagi ng kagubatan na tila wala sa mapa. Dito, ang hangin ay mas malamig at ang liwanag ay tila naglalaro sa paligid namin. Sa gitna ng pagkamangha, bigla kong narinig ang isang tinig na kakaiba, isang bulong na parang galing sa hangin. "Huwag kayong matakot," sabi ng tinig na halos hindi ko marinig. "Kayo ay naririto para sa isang dahilan." Nagkatinginan kami ni Lyra, pareho kaming nagtataka, ngunit hindi natatakot. Sa halip, ang pakiramdam namin ay parang binabalot kami ng isang hindi maipaliwanag na kapanatagan. Sinundan namin ang tinig, at ito ay nagdala sa amin sa isang lugar na tila wala ng hangganan. Sa harap namin, isang pintuan na gawa sa mga ugat ng puno ang unti-unting bumukas. Sa likod nito, ang liwanag ay kumikislap na parang mga alon sa dagat. Sa loob ng pintuan, isang bagong mundo ang bumungad sa amin, isang lupaing hindi namin inasahan. Dito, ang mga bundok ay kasing taas ng ulap at ang mga ilog ay puno ng mga isdang kumikinang. Ang hangin ay puno ng halimuyak na mga halaman at bulaklak na hindi karaniwan. Sa gitna ng kagandahan, isang nilalang na may pakpak ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin at ang kanyang tinig ay puno ng musika. "Maligayang pagdating sa lupaing mahika," sabi niya. "Ako si Elara, ang tagapangalaga ng lugar na ito. Hindi ko malaman kung paano kami nakarating sa lugar na ito, ngunit ang kakaibang pakiramdam na kami ay bahagi ng isang bagay na mas malaki ay hindi maalis sa aking isipan." "Ano ang ginagawa namin dito?" tanong ni Lyra kay Elara. "Naghahanap kami ng kapalaran, ngunit mukhang natagpuan namin ang isang bagay na higit pa sa inaasahan namin." Ngumiti si Elara. Ang kanyang ngangiti ay puno ng pag-unawa. "Hindi lahat ng naghahanap
ay makakahanap ng kapalaran ayon sa kanilang inaasahan, paliwanag niya. Ngunit ang tunay na kapalaran ay ang pagtuklas sa sarili at sa mga bagay na hindi ninyo inaakala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pag-init sa aking bulsa. Hinugot ko ang isang maliit na bato na binigay sa akin ng isang matandang lalaki bago kami umalis sa lungsod. Ang bato ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lupaing mahika. Ano ito? Tanong ko kay Elara. Ngumiti siya sa akin na parang alam na niya. Ang lahat ng aming tanong, iyan ang susi, sagot niya. Ngunit hindi ko masasabi sa inyo kung saan ito magdadala. Kayo ang magkatakda ng landas na tatahakin ninyo. Sa likod ng kanyang mga salita, narinig ko ang isang tunog, isang ungol mula sa malayo. Ang lupa ay tila nagbago at ang mga alon ng ilog ay naging mas mabilis. Tumingin kami ni Lira sa direksyon ng tunog. Sa di kalayuan, ang mga puno ay nagsimulang gumalaw na parang may nagbabantang panganib. Dumating ang sandaling hindi namin inasahan. Ang kagandahan ng lupaing mahika ay biglang napalitan ng takot. Ano ang nagbabanta sa amin sa lugar na ito? Ano ang tunay na kapalaran na naghihintay sa amin sa likod ng pintuan? Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong ito'y isang bahagi ng aming paglalakbay. Kami ni Lira ay magkasama at handa kaming harapin ang anumang paghihirap. Sa likod ng kagandahan ay ang misteryo na naghihintay na matuklasan. Sa dulo ng landas, isang sorpresa ang naghihintay. Ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang lupaing mahika ay may mga lihim na handang ipakita sa tamang panahon. Sa kabila ng pagod at hirap ng aming paglalakbay, hindi ko may alis ang pagkamangha sa kagandahan ng lupaing aming narating. Ang lupaing mahika ay tila isang hiwaga na patuloy na gumuguhit ng ngiti sa aming mga labi. Ang hangin ay may halong samyo ng mga bulaklak na hindi ko pa kailanman naamoy. Ito'y nakakagaan ng damdamin. Ang mga puno sa kanilang malalaking dahon na tila kumakaway sa amin ay puno ng mga kulay na hindi ko maipaliwanag, mga kulay na tila buhay at nagkukwento ng mga hindi pa naririnig na alamat. Si Aina, ang aking pinsan, ay naglalakad sa unahan ko. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang siya ay sumusulyap sa paligid. Tara, Leo, tuwang-tuwa ako sa lugar na ito para tayong nasa panaginip. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. Hindi ko maiwasang nangumiti. Oo nga, Aina. Hindi ko aakalain na ang ating paglalayas ay magdadala sa atin sa ganitong lugar. Parang isang patunay na tama ang desisyon natin. Nagpatuloy kami sa paglakad. Ang aming mga hakbang ay tila sinasaliwan ng musika mula sa mga ibon na nag-awitan sa mga puno. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong may kakaibang puwersa ang humihila sa amin, tila may isang lihim na naghihintay na matuklasan. Sa likod ng kagalakan, may isang bahagi sa akin na nag-aalinlangan, na nagtataka kung ano nga ba ang kinabukasan sa lupaing ito. Habang kami ay naglalakad, bigla naming napansin ang isang kakaibang tanawin sa di kalayuan, isang malabong liwanag na kumikinang mula sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag ay nagbubuga ng mga kulay na parang bahaghari at ito'y tila humihila sa amin palapit. Walang pag-aalinlangan, sinundan namin ang liwanag. Hindi alintana ang maaaring panganib na dala nito. Sa aming paglapit, unti-unting lumilinaw ang anyo ng liwanag. Isang malaking puno ang aming natagpuan na ang kanyang mga ugat ay bumabalot sa lupa, na parang mga bisig ng isang higanting nilalang. Sa gitna ng puno, isang pintuan na yari sa ginto ang nagliliwanag, tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Ano kaya ang nasa loob niyan? Tanong ni Aina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa alinlangan.
Tara, Aina, wala namang masama kung susubukan natin, hindi ba? Pumasok kami sa pintuan at sa loob ay isang kahangahangang tanawin ang bumungad sa amin. Isang mundo na puno ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita, mga duwende, mga diwata, at mga hayop na tila gawa sa mga bituin. Ang lahat ay abala sa kanilang mga gawain, ngunit lahat sila ay tumigil at napatingin sa aming pagdating. Isang matandang duwende ang lumapit sa amin. Maligayang pagdating sa lupaing mahika, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila musika sa aming pandinig. Kayo ang mga hinirang, ang mga magliligtas sa aming kaharian. Nagkatinginan kami ni Aina, parehong naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pagtataka. May isang panganib na nagbabanta sa aming kaharian, patuloy ng duwende. Isang makapangyarihang nilalang, ang nagbabalak na sirain ang lahat ng ito. Kayo ang pinili ng mga bituin upang iligtas kami. Hindi ko alam kung paano namin magagawa iyon. Kami simpleng magpinsan lamang na naglalakbay sa paghahanap ng kapalaran. Ngunit tila may isang bahagi ng aming puso na nagsasabing kami nga ang may kakayahan. Ngunit paano? Tanong ni Aina, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti ang duwende at sa kanyang kamay ay lumitaw ang dalawang bagay. Isang singsing na yari sa pilak at isang kristal na kumikinang sa maraming kulay. Ang singsing na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas. At ang kristal ang magiging susi upang makatagpo ninyo ang nilalang na iyon. Ngunit mag-ingat sapagkat may kapalit ang bawat kapangyarihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aming paligid. Ang lupaing mahika ay tila nagbabago. Ang mga kulay ay unti-unting naging madilim. At ang mga nilalang ay naglaho na parang usok. Napatingin ako kay Aina at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Leo, ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw, isang tinig na puno ng galit at puot. Hindi kayo nararapat sa lugar na ito. Umalis kayo o pagsisisihan ninyo ang inyong pagdating. Ang lupaing mahika na dati puno ng kasayahan ay naging isang lugar na puno ng panganib. Alam kong kailangan naming kumilos, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa likod ng takot, may isang bahagi sa akin na nagsasabing, hindi pa tapos ang aming kwento. Kami maglalaban at kami magtatagumpay. Sa aming harapan, ang liwanag ng kristal ay unti-unting nagbago. Tila nagpapakita ng daan na aming tatahakin. Ang aming kapalaran ay nasa aming mga kamay. Ngunit ang mga panganib ay hindi pa tapos. Sa pagdilim ng paligid, alam kong ang aming susunod na hakbang ay magdadala sa amin sa isang bagong pakikipagsapalaran. Isang pakikipagsapalaran na puno ng pag-asa at kaba. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, kami nagpasya. Kami lalaban at kami magtatagumpay. Sa kabila ng mga pagod naming katawan at nagugutom na mga tiyan, patuloy kaming naglakbay ni Ana sa misteryosong kagubatan ng lupaing mahika. Ang mga puno ay tila may sariling buhay. Ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na para bang may mga bituin sa lupa. Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may puwersa na gumagabay sa amin. Juan, nararamdaman mo ba yan? Tanong ni Ana habang nakatingin sa akin ng may pag-alala. Parang may ibang presensya. Tumango ako, hindi sigurado kung paano siya sasagutin. Ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi namin mawari. Mga tunog na tila nanggagaling sa loob ng aming mga puso. Sa aming paglalakbay, napansin namin ang isang maliliit na ilog na umaagos sa gitna ng kagubatan. Ang tubig nito ay hindi karaniwang malinaw. Sa halip, ito ay may kulay ginto
at kumikinang sa dilim. Lumapit si Anna, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagkamangha. "Juan, tingnan mo," sabi niya, sabay turo sa ilog. "Hindi ba't ito ang ilog na sinasabi ng ating mga lolo't lola? Ang ilog ng kapalaran?" Naalala ko ang mga kwento ng aming mga ninuno. Sinasabi nilang ang ilog na ito ay may kapangyarihang bigyan ng kasagutan ang mga tanong ng sinumang maglalakas loob na tumingin sa kanyang mga alon. Kung totoo man ito na marahil ang pagkakataon naming malaman kung ano ang naghihintay sa amin sa unahan. Dahan-dahan kaming lumapit sa gilid ng ilog. Ang mga alon nito ay tila nagsasalita at ang kanilang bulong ay nag-aanyaya sa aming makinig. Sa pagtingin ko sa tubig, unti-unti kong nakita ang mga imahe na umaangat mula sa ilalim. Ang mga imahe ay mga piraso ng aming nakaraan, mga alaala ng aming mga pamilya, ang mga araw na puno ng tawanan at saya. Ngunit kasabay ng mga alaala ay ang mga larawan ng hinaharap, ang mga landas na hindi pa namin nalalakaran. "Ana, tingnan mo ito," sabi ko habang itinuturo ang isang imahe. Isa itong larawan ni Ana, nakatayo sa harap ng isang malaking pintuan na gawa sa kahoy, na may mga ukit ng mga misteryosong simbolo. "Juan, ano ang ibig sabihin nito?" Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at excitement. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam kong ang pintuan ay may mahalagang papel sa aming kapalaran. Sa mga kwento ng aming mga ninuno, madalas na binabanggit ang isang pintuan na magbubukas lamang sa mga naglalakbay na may malinis na hangarin. Sa pag-iisip ko ng aming mga susunod na hakbang, biglang nagbago ang mga imahe sa tubig. Ang ilog ay tila nagalit. Ang mga alon nito ay nag-umpisang magwala. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong imahe ang lumitaw. Isang imahe na nagdala ng takot sa aking puso. Ito ay larawan ng isang nilalang, isang matandang lalaki, na may mahaba at puting balbas, nakasuot ng isang balabal na pininturahan ng mga bituin. "Juan, sino siya?" tanong ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng malamig na hangin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa amin, puno ng kaalaman at misteryo. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang lumang aklat. Ang mga pahina nito ay nagliliwanag sa dilim. Bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang nagbago ang lahat. Ang ilog ay huminto sa pag-agos. Ang mga tunog ng kagubatan ay nawala. Sa aming harapan, ang matandang lalaki ay umusad at sa kanyang mga labi ay may lumabas na isang bulong. "Maghanda kayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay parang kulog. "Ang inyong kapalaran ay nakatadhana sa pintuan." Sa isang iglap, nawala ang imahe ng matandang lalaki at ang ilog ay bumalik sa normal. Ngunit ang kanyang babala ay nanatili sa aming isipan, isang paalala ng mga bagay na aming haharapin. "Ana, kailangan nating magpatuloy," sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. "Ngunit kailangan nating maging handa." Tumango si Ana at kami ay nagpatuloy sa aming paglalakbay, puno ng pag-aalala, ngunit puno rin ng pag-asa. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa pintuan, ngunit alam namin na ang aming kapalaran ay hindi namin matatakasan. Habang naglalakad, isang katanungan ang patuloy na bumabalot sa aking isipan. Sino ang matandang lalaki? At ano ang kanyang lihim? Sa bawat hakbang, alam ko na ang kanyang sagot ay magdadala sa amin sa isang bagong yugto ng aming pakikipagsapalaran. Ngunit sa ngayon, ang tanong na ito ay nanatiling isang misteryo, isang cliffhanger sa aming kwento na hindi pa nabibigyan ng kasagutan. Sa pagpatak ng huling sinag ng araw, kami ni Amihan, ang pinsan kong matagal ko nang hindi nakikita, ay naglalakbay sa isang daan na tila itinakda ng mga bituin.
Hindi ko akalaing ang aming paglalayas mula sa aming tahanan ay hahantong sa ganitong klasing pakikipagsapalaran. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng nakaraan, mga kwentong tila nagkukwento ng aming kinabukasan. Dito tayo, Clay. Pulong ni amihan sa akin habang tinuturo ang isang daan na parang nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, isang bagay na lagi kong hinangaan sa kanya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, kahit na ang paligid ay nagbabanta ng misteryo. Sa aming paglalakad, napansin ko ang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila nabuhay, umaawit ng mga sinaunang awitin. At ang lupa ay bumubulong ng mga lihim na hindi ko halos marinig, ngunit ramdam sa aking kaluluwa. Ang hangin ay may kakaibang amoy, isang halimuyak na hindi ko makilala, ngunit nagdadala ng pakiramdam ng kaginhawaan. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin sa isang panibagong mundo. Ano kaya ang naghihintay sa atin, amihan? Tanong ko, pilit na itinatago ang aking kaba. Isang bagong simula, sagot niya, puno ng pag-asa. Ang mga matatanda sa ating bayan ay laging sinasabi na ang lupaing mahika ay nagdadala ng kapalaran sa mga naglalakbay sa kanyang daan. Sa likod ng kanyang mga salita, ramdam ko ang pag-aasam sa kanyang tinig. Pareho kaming umaasa na ang lugar na ito ay magiging susi sa aming mga pangarap. Sa aming likod ay ang mga alaala ng aming nakaraang buhay, mga pangarap na natabunan ng mga pangarap ng aming pamilya. Ngunit sa harap namin, ang lupaing ito ay nag-aalok ng pangako ng kalayaan. Habang kami naglalakbay, biglang lumitaw sa harap namin ang isang malaking pintuan, gawa sa kahoy na tila kinain na ng panahon, ngunit nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pintuan ay may mga ukit na tila nagsasalaysay ng mga kwento ng pag-ibig at pakikibaka, ng tagumpay at kabiguan. Buksan natin, Clay, sabi ni amihan. Ang kanyang kamay ay nakapatong na sa malamig na kahoy ng pintuan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagkasabik. Habang binubuksan namin ang pintuan, isang liwanag ang bumungad sa amin. Isang liwanag na tila nag-aalok ng pag-asa at kasiguruhan. Sa likod ng pintuan, isang mundo na puno ng kulay at mahika. Ang mga puno ay punong-puno ng prutas na hindi ko pa nakikita. At ang mga bulaklak ay umaawit ng mga awiting hindi ko pa naririnig. Amihan, ito na nga ang lupaing mahika. Bulong ko. Ang aking puso ay puno ng saya at pagkamangha. Ngunit sa likod ng aming ligaya, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Ang hangin ay biglang nagbago at ang mga puno ay tila nag-aalala. Ang kanilang mga sanga ay nagkikibit-balikat, ang lupa ay tila nagbabala. Ang kanyang mga bulong ay puno ng pangamba. May nararamdaman ka bang kakaiba, amihan? Tanong ko, pilit na itinatago ang aking kaba. Oo, Clay, parang may mali, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, isang figura ang lumitaw sa likod ng mga puno. Isang figura na tila nagmumula sa mga kwento ng aming mga ninuno. Isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga linya ng karanasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mahika. Mag-ingat kayo, mga bata, sabi ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pag-aalala. Ang lupaing mahika ay may dalawang mukha. Isa ay puno ng pangako, ngunit ang isa ay puno ng panganib. Ang kanyang mga salita ay bumalot sa amin ng pagkabahala. Ang aming mga puso ay tila nagpatibok ng mas malakas sa takot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni amihan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Ang kapalaran ay hindi laging nagdadala ng saya. Minsan, ito ay nagdadala ng mga pagsubok na dapat ninyong pagdaanan, sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagbabala.
Sa likod ng kanyang mga salita, ang pintuan sa aming likuran ay biglang nagsara. Ang tunog nito ay tila isang babala. Sa aming harapan, ang landas ay nagbago. Ang mga kulay ng paligid ay naging madilim at ang hangin ay puno ng pag-aalinlangan. Amihan, ano ang gagawin natin? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng takot. Wala tayong ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy, Clay. Ang kapalaran natin ay nasa lupaing mahika. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit sa likod ng kanyang tapang ay ang kaba. Habang kami naglalakad sa landas na tila nagbabanta ng panganib, ang aking puso ay puno ng takot at pag-asa. Ano nga ba ang naghihintay sa amin sa lupaing mahika? Sa likod ng mga misteryo nito, kami ay naglalakbay sa isang mundo na puno ng mahika at panganib.